this world full of sin, there are lost souls to win. Are we telling them of Jesus' love? He's the truth, the light, the way. They pass me every day. My friend, is this what they will say? Have you been with Jesus? Has he changed your life?
magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po, kailangan po natin patuloy magpasalamat. Magpuri sa Diyos dahil napapagkatiwalaan pa tayo ng ganitong opportunity para may taas pong kanyang salita. Yan ang po yung binabanggit ng Psalm 138, minamagnify po niya yung kanyang salita above all His name. Kaya kailangan po, in season and out of season, nasa panahon, walang panahon, na po ay kailangan pong may pangaral ang salita ng Diyos hanggat meron pong malayang pagkakataon. Kahit na yung iba ho, nakukulong na yun, talaga nangangaral pa rin ako, nasa custody, or siya bilanggo, gaya po ng mga case ni Apostol Pablo, yung ganyan, no? Hindi po yung dahilan para huminto yung isang mananampalataya na hindi siya magpatuto sa iba't ibang paraan, kundi man siya makapagsalita, maging dun man sa gawa niya. Ano po? At maraming bagay po na dapat nating sa alang-alang na walang sawa tayong magpasalamat. Amen. Kaya alam ko po handang-handa na kayo upang tayo ay makapagpatuloy. Ito po yung huling bahagi ng mensahe po namin kaninang maga. Hindi ko kami kasi makapag-live doon dahil hindi pa ho nakuha yung ina-apply po namin ng wifi sa lugar para sana makapag-live na doon. Then yung sumusubaybay sa live streaming namin po ay sana ay makarating sa inyo, pero unfortunately ay hindi pa ho na-acquired. Alam naman natin nagkakaroon din ng problem dito yung signal. Akala po namin kasi kahapon hindi malutas yung problema ng wifi kahapon, nilang oras na wala, no? Dito po sa lugar namin. So anyway, ay nilob ng Diyos para po ay makapag-live stream tayo ngayong gabi. May pagpatuloy po natin yung completion ng message kanina, sadyang napakalaga. Upang gumisang kasi ang Kristiyano, iba ho yung tinitignan niya na kinakailangan ho dito ay maging ang Kristiyano handang-handa palagi tumitingin at ang dapat tignan niya yung bagay-bagay from God's point of view. Hindi ho yung akala niya o pakiwari ng iba. So, sa pagkakataon pong ito, ay ulitin ho natin banggitin yung magbe-birthday sa Martes, Sister Jovi Andesa. Hindi ho siya nakapag-response sa message po natin kanina na kinukumusta natin siya at harinawa ay makayanan niyang makapagsamba kanina. Kayo po mga kapatid namin na message namin kayo kasi last Sunday wala kayo. No, nag-message po uli ang inyong lingkod. Pero wala akong tugon, di ko alam kung anong problema, no? Siyempre ho kami nananabik, namimiss namin kayo, kapatid namin kayo. Yun po yung ninanais naman ng Panginoon na not forsaking the assembling of yourselves. So sinasabihan po yun yung mga taong related sa kanya na ugnay. So kung tayo po yung nagkiklaim ay member of God's family, then we have to do that. Wala po tayong dapat ikahiya, wala tayong dapat ikatakot. May promise ang Panginoon that He will never leave us nor forsake us. Hebrews 13. Kaya ay meron pala tayong mga bago listeners sa iba't ibang lugar na isulat ko last July 3 nung Friday ito, no, Brother Jonel, no. Meron tayong mga new listeners, Kian Saluaga. Hindi ko na po inalam dito kung saan lugar sila. Jerry Paradillo Jr., Weng Weng Ali, Sunny Boy San Lorenzo, Lovely Den, Anicia Pala, Jeline Lahindao Akabang, Kelvin War Tegalo Queen o Tegalo Gwyn o ano, at kay Kelvin at saka kay Milea Laureano. So ito po yung nakita ko na mga nakapanood last Friday talking about yung second coming ng Panginoon, particularly the rapture. Kasi mini-mess up po nila yung rapture o kaya pinagsasama at saka yung coming ng Panginoon sa after tribulation period. Kaya yun ang problema ko ng mga unrightly divider ng word of truth sa Biblia. So maraming salamat po sa mga kapatid
Doon po sa maraming lugar, ibang bansa, Dubai, merong anong pangalan kasi nung isa natin dyan sa Qatar, si Reyes ang apelido niya ata, Polata or gano'n, no? So, pasensya ka na po, hindi ko na naalala yung nahanap ko yung pinagsulatan ko ng pangalan mo dyan sa Qatar. Regular po siyang nakikinig. And then yung sa Dubai, yung mga kapatid natin doon, ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Then yung sa Texas, dalawang sa Texas dyan si Sterlina Rhodes, na naging bisita rin natin dito sa church nung sila ay nagbakasyon dito. At ipapakita pa nga niya yung mga halaman niya, no? Parang Pilipino kasi napakaganda ng mga halaman niya doon. Nakakapagpatanim pa sila doon pala, makakapagpatubo ng ganong halaman. Saka si Brother Dan Alagare, right? Maganda, happy, blessed Independence Day po sa inyo lahat, mga nasa Amerika. At dito rin sa Cambodia and Australia. Birthday mo na Sister Marlene sa 23. Thursday yun, right? Pag hindi sila nakapaginin ng Wednesday, Huwebes, pinapakinggan pala nila yung ating live stream. So, nire-record nila yun. At least napapanood nila kasi meron nga silang shared, no? Na-share sa kanila yung ating page. Kaya ito, palagay ko yung mga bago natin listeners, pamagitan ng mga pag-share ninyo sa mga ito, no? So, malaking bagay ko. Just share kung panoorin nila hindi, nasa kanila na po yun. At least, ginawa natin po yung ating time. Yung mga kapatid po natin dyan sa Laguna, kaya si Brother Vic, ito regular nating tagapakinig ito. Marami, no? At saka yung mga kapatid natin sa Baliwag, Mexico, and then yung sa Makabebe. Ako ay blessed na blessed dun sa mga bagong kapatid sa Makabebe. Kahit paano, nagtitipon sila, no? Napakahirap ng lugar. Pag-pray po natin sila na balang araw ang Panginoon mag-provide para mabilan sila ng lote, mapagtayo ng simbahan along the highway. Kinakailangan kung Kristiyano ka nakikinig, sama mo sa prayer mo kasi yung mga tumanggap sa Panginoon doon, kapatid mo sila sa Panginoon. So you have the duty and responsibility to pray for them, malagay sila sa magandang kalagayan. No? Kasi pag nagtagulan talaga doon, mahirapan ka pumasok doon sa lugar, talaga putik yun, Saka siyempre medyo masikip yung lugar, pero nagpapasalamat tayo kay Brother Rene, yung family ni Brother Rene, ay talagang binuksan yung tahanan para lamang ma-accommodate yung mga willing na sila po'y magsamba. And then nakikita ko naman talaga yung pagpupursige ng mga ilang kapatid doon sa pangungunan ni Brother Daniel Bong Dueñas, So, dito sa Mexico, ay pag-pray din po natin yung kanilang building na katiwangwang. Wala akong maglalaan yan kundi ang Panginoon, using people, the spirit of Galatians 6:10. Okay? So, maraming salamat po dito sa iba't ibang lugar. Hindi ko na po talaga mabanggit lahat, Pasensya na po kayo, pero nasa prayer po namin kayo. At harinawa ay itong aking apo, si Zach Dueñas Pasamonte, ay 17. Ay yun ang first year birthday niya sa July 17. So, harinawa ay nandito pa po yung lingkod nyo kasi may nakaamba po kaming trip or travel going to Singapore. Meron pala tayo listener dyan sa Singapore. Yan, Sister Marisa Cruz Ortiz or Ortiz Cruz. Taga Pangasinan po yan. Siya po ay regular listener natin. Thank you very much. Kasi kahit ganito lang sa paraan, makapaglingkod po kami sa inyo, may dagdag man lang ang mga bibigay ng Panginoon, may share namin sa inyo sa pamagitan ng live stream. Alright, tayo po yung manalangin. Alam ko, handang-handa na kayo. You have your Bible, you have your notebook, ball pen, at especially yung ating mind and heart sa pakikinig at yung tenga natin. Iwasan po natin yung anumang distraction para ko ay makapag-concentrate tayo sa mga natitirang araw na may kinalaman sa topic na diniscuss natin kaninang maga. At kayo po na ngayon lang nakinig, alam ko po ay busy din kayo kaninang maga, so kahit paano ay may bahagi po namin to. Panginoon namin Diyos, na dakila, maraming salamat po
sa naidagdag mo at pagkatiwalang sandali upang tumalakay po sa napakalagang hamon mula sa iyong salita upang may paalalahanan ng iyong mga anak na palagi po silang gumawa ng conclusion o paghatol sa isang bagay na naaayon po. Ito ay based dun sa iyong standpoint. Kung ano ang kalooban mo dito, ano ang nais mong ipakita rito, anong aral, ay sana po yun ang aming matutunan. Sa ganon, ay hindi po kami mawawalan ng tiwala, hindi palaging encouraged kami, inspired, motivated, at constrained by the love of the Lord Jesus Christ para may pagpatuloy po namin ang aming paglilingkod habang kami po ay pinagkakatiwalaan mo ng buhay that we have now. And then at the same time, faithfully providing our daily needs and keeping us safe. So, handa mo pong aming mga puso't isipan na rinawang magumapaw sa aming pusong kagalangan. Pasasalamat dahil ito ay dinadagdag mo, pagtitiwala mo ito. At naman ito po ay maging encouragement ang mga Kristiyano ay gumalaw. Pag hindi pa gumagalaw at kung siya gumagalaw ay magpatuloy siyang gumagalaw para po patutuhanan sa buhay namin na ito na ikaw po yung aming Panginoon, ikaw yung aming Savior, ikaw po yung nagbayad, nagdusa, bagaman ikaw ay Diyos. Pagkakataon tao ay you humble yourself, became obedient unto death para po sa aming kasalanan, para sa aming pagtanggap dyan, ay hindi na ho namin babayaran forever sa hell ang kabayaran parusa ng kasalanang namana, nagawa at pwede pang magawa habang kami nabubuhay because you died once for all. Minsan lang po yun nangyari, hindi na ulit-ulitin. Kaya we are so grateful for knowing that and for knowing you as our Lord and Savior. Bless mo po ang live stream na ito para sa iyong pangalan, karangalan at kapurihan. Christ's name we pray. Amen. Okay. So mga kapatid, gaya po ng ating pagtalakay kanina, for the sake lang doon naman sa ngayon lang nakinig para makuha lang yung pinaka-touch sa itaas. No, ito po yung look at things in the right light. Look at things in the right light kasi ang ginawa po namin kanina na aming pong foundation, yung preach the word, being stand in season and out of season, yun ang 2 Timothy chapter 4, verse 2. Kasi ang Panginoon po ang hahatol sa quick and the dead. Kaya mahalaga po na ano man ang panahon, umuulan hindi, tag-araw, tag-ulan, ano po. Sa ibang bansa ay meron silang snow. At ewan ko kung ano mangyayari sa mga Pilipino pag nagkaroon ng snow rito, no? Kasi ako na-experience ko na po yung snow. Kasi I stayed for several years in Colorado Spring. Ayun po, no? Then nag-stay rin po ako sa Florida ng matagal ng taon din. Yun naman ay place na sa panahon ng mainit, parang Pilipinas po yun. Okay? Kaya lang, hindi po sila nag-snow doon, pero pagdating po ng winter, talagang naninigas po yung dulo ng mga daliri mo, kamay, tsaka yung ilong, tenga, no? So, malamig po din. Kaya, yan pong dalawa na yan, ang yung pinag-stayan ko, yung dalawang state na yan, ano? Kaya ngayon ay nakita po natin dito, kasi yung iba tinitignan yung panahon. Pag tag-ulan, in-expect po kasi ng maraming tao talaga, maraming masisirang halaman at mga taniman. And then, in-expect na nila kasi, by experience, baha, maraming nagigiba. Ano po, and then, minsan naman kasi, pag walang ulan, ganito yung buhay ng tao nananalangin na umulan. At pag umulan naman, nasobra, nagre-reklamo. Ano po? Kasi apektado yung mga tanim. Kasi pag walang ulan, talaga na sana magkaroon ng ulan. Yan, apektado kasi yung pamilihan, yung bilihan. Pag taginik, talaga yung mga tao, paypay ng paypay. Ganun po talaga yung situation. Anyway, whether we like it or not, lahat po yan ay may lesson na kapupulutan gaya po ng snow na aming natalakay kanina. Sa area na kung palagi nag-snow yan, palagi taon-taon, no? Ay nangyayari po doon sa kanilang lugar, talagang makikita mo yung lugar, talaga parang walang buhay. Kasi puro snow nakikita mo Maliban lang yung mga malalaking building, snow din yung bubungan. Mga halaman, pati dahon talagang makikita mo puti, So, sa daan, talagang pagod talaga yan.
And then, akala mo wala ng buhay, no? Pero sa ilalim niyan, mayroong buhay yan na kahit paano po ay gumagalaw at buhay, at least. Pag wala na po yung winter, alright, spring na po yun, lilitaw nun. Bagong usli ng mga halaman, no? Bagong tubo, ibig sabihin mula dun sa bagong buhay, lilitaw na yung mga bagong dahon, yung ganon, no? So, may expect na po yung pagbubunga. Kaya isang bagay po na dapat po natin tignan, katulad ng isang bagay, from God's point of view. Why God allows that one? Bakit po inaalaw ng Diyos ito? Ganyan, ba't nangyayari? Bakit may mahirap, may mayaman? Bakit merong nag-aral, hindi nag-aral? So, yan po yung buhay ng tao, buhay dito sa lupa. Kasi yan ay nagsimula sa Garden of Eden. Ang ganda sana ng buhay ng tao. Kung tuloy-tuloy yun. Bakit ito? Talagang nilalang muna ng Diyos ang needs ng tao bago nilalang yung tao. Everything. Isa lang naman po sinabi ng Panginoon. Pag kinain nila yung tree of life, buhay sila forever. Kung saan yung pinagbabawal, yung pa yung pinagukulang pansin naman ni Eva, nung mapansin naman ni Satanas in the form of a serpent, talagang hindi niya inunda yan. Niligiran talaga. Ginausap. Yun talaga. Talaga pinagtutwist niya yung salita ng Diyos. Yung iminulat niya, ay nabili ng Diyos, tinuro, huwag niyong kainin. Pag kinain, you shall surely die. Pagdating doon sa Genesis chapter 3, dahil sa pagbibigay niya ng atensyon kay Satanas, in the form of the serpent, yung you shall surely die, naging lest you die. Wala pong less yun. Sabi ng Panginoon, you shall surely die. Hindi po baka. Yan po yung tao. Kaya yan din naman po ang pinagmulan ng kaisipan ng marami pong mga nag-revise o nag-produce ng maraming modern versions of the Bible. Alright, corrupted, no po, twisted talaga, no? Makikita natin po kulang, dagdag, no? And then changing yung mga salita ng Panginoon. Kaya nga po, alerto kayo dyan, hindi po lahat ng Bible, so-called Bible, ay isa lang po yun. Hindi po, things that are different are not the same. Pakatandaan po natin yun. So kanina na pag-usapan namin, halimbawa yung case ni Lazaro, meron ho siyang mga sugat sa body, mas malapit po siya sa heaven kaysa doon sa mayaman na talagang masasarap ang mga kinakain, magagandang kasuotan. Yan po sa Luke chapter 16. Pero ang isa lang ang common sa kanila, parehong mamamatay. Yan po yung isang message na nice ng Panginoong pansinin. Kung titignan mo yung buhay ni Lazarus, madi-discourage ka. Anong klaseng buhay yan? Ayaw ko yung gano'n, no? Kaya pag dumating yung mga sitwasyon, halimbawa sa paligid natin, puro kapareho ni Lazarus yung mga kapitbahay, kaibigan, puro ng gano'n. Ano ang dating sa iyo? Ganyan. So, as compare sa sarili mo, ikaw wala, siya meron. Ang question dito, after death. So, dito po ay may aral dito ang Panginoon. Yung mayaman, ang inutupag niya, puro yaman niya. Okay? Sarap buhay. Kaya kung ikaw po'y nakikinig, baka mamaya yan ang dominante sa isip po natin at puso, nakalimutan mo yung sa panig nung lumalang sa'yo. Kung ikaw man ay nilalang at hindi mo pa sure ang pagtungo ng langit, isettle mo na ngayon. Kasi ang kamatayan, biglang dumarating yan. Unpredictable sa time na hindi mo iniisip. Itong mayaman, enjoy na enjoy nga sa kayamanan, pero dumating ang kamatayan, pareho sila ni Lazarus. Kaso, ang pagkaiba, si Lazarus nasa Abraham's bosom, yun muna yung temporary place nila, hanggat hindi po namamatay yung Cordero, the Lamb of God, the Lord Jesus Christ, the Messiah, kasi naka-prophesied na po yan, nakahula na po yan, meron silang kasulatan, alam nila yon. At nabuhay maguli, hindi sila muna dadalhin doon sa itaas. Kasi kailangan makasabay niyang umakyat after resurrection. Yun naman po yung nangyari. No? So, and then, nakita po natin yung difference noon. Kung nakikita mo situation napakahirap, huwag kang ma-discourage. Huwag kang manlamig sa paglilingkod. O maaaring dumating sa iyo yan, yung case ni Lazaro. Kailangan hindi ka po magiging gano'n ng attitude o yung
Parang nanlalamig ka dahil parang discouraged ka na, hindi ka na kontento sa what you have. Eh si Lazaro, sige lang, tuloy-tuloy lang po siya. Hindi po siya nahihiya na dun sa mga tira-tira ng pagkain ng mayaman ay makakain siya. Although, meron siyang ka-competition doon ay yung aso, no? Siyempre yung nalalaglag kasi kaya nandun yung aso kasi alam nila may nalalaglag na pagkain. And then nandun pa si Lazaro, kaya double blessing yung sa aso eh. Ayun ang ating nakita doon, ano? Pero nung mamatay, maganda yung sitwasyon ni Lazaro. Ito ngayong mayaman, nag-request pa kay Abraham na kung pwede si Lazaro ay isend para siya ay patakan ng tubig doon sa kanyang dila dahil nasa torment siya. Ang niningas na apoy sa impyerno, tubig ang nang kailangan niya, hindi rejected. Rejected. Kaya yung pong mismong kinaukulan, nananalangin, nagsusumamo, rejected po yung prayer niya. Much more yung mga tao nandito sa lupa na iniwanan nung namatay, pinagpipray na sana malipat. Wala akong ganun. Hindi ho galing sa Diyos yung turong ganun, ano? Na kayo ho nakikinig, hindi ho galing sa Diyos yung turo na ganun. Invento ho ng tao yon, commandments of men, upang ang tao po ay kanilang, kumbaga sa kwan hila-hila, no? Kung ano yung sabihin, amen, maganon, no? Hindi po. You have to read the Bible kasi dito po niya ibibisto ng Panginoon ng mga aral na hindi ayon sa kanyang kalooban, particularly sa panahon nating umiiral, since na po siya'y namatay, doon nagsimula po yung New Testament. Di po nagsimula yung New Testament, okay, doon siya po'y nagkatawang tao. Ang pagkakatawang tao niya is to save the nation Israel. Mula po sa pagkaalipin, kaya yung salvation is of the Jews. Kaya lang, nung dumating siya rito, sinasabi niya, gumagawa na siya ng maraming miracles, dahil po doon sa mga religious leaders like the Pharisees and Sadducees, no, Scriba, ay siya po'y kinainggitan, particularly ng mga Pharisees, sila yung dominante, mga leaders. Sila po yung katapat ng mga matataas na hierarchy sa malaking religion, ano. Instead na po sa proven, pinutunayan po kanya kasi sa action, miracles, mga kamanghamanghang ginawa, patay, binuhay, bulag, binigyan niya ng paningin, bingi, binigyan niya ng pandinig. Ang dami po, yung pilay nakatayo ng maayos. Napakahirap po silang makumbinsi. Although ang mga tao ito, sabi ng Panginoon, yung bibig malapit, pero yung puso malayo. So, yun po mga aral na naisulat para i-check natin sarili natin. Baka bukang bibig lang natin ang Diyos, lalo na ikaw na professing Christian, o na ikaw ay maka-Diyos, anak ka ng Diyos, papunta ng langit. How about your action? How about your heart? Kasi kung ano ka, kasi kung anong nasa heart mo, ikaw yun. Yung heart mo yung manifest yan pamagitan ng action. Kung habitually, ganun na po yung action mo, then nagiging confusion yung profession mo. Kung nakikinig ka bilang professing Christians, kasi ang salita ng Diyos ang magiging basihan, kasi light yan, para malaman, makilala ang isang professing na tao. Whether siya ay miyembro ng ganitong religion or anuman, saan siya, grupo, kabilang. So dito nakita natin dito, ang pagkaiba ng dalawa. Kaya huwag kang titingin doon sa gaya ng situation ni Lazaro, parang walang buhay yung buhay niya, no? Ganun, maaaring pandirian mo, wala kang interes. Kung tunay kang Kristiyano, pag may nakita kang taong ganun, unang-una yung prayer mo. Lord, what will thou help me to do with this guy? If you have something, sharean mo. Baka meron ka something na ilinid ka ng Holy Spirit, gawin mo. Baka magkaroon makanig siya, then mag-witness pa, bigyan mo siya ng salita ng Diyos. At huwag mong palagi tinitignan, uy, kayaman nun. Paano kaya yayaman? Paano kaya sana magkaroon din ako ng gano'n, yung mga gano'n. Mostly, gano'n yan nag-reaction So in other words, yung heart mo parang nabibihag sa ganong direction, no? Hindi doon sa kalagayan ng tao. Kasi Kristiyano kayo. Bilang Kristiyano. Ang pakay ng Panginoon, maligtas ang lahat. Kaya meron tayong 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor,
that through his poverty, you become rich. That signifies ang tao, sa tingin ng Diyos, mahirap, puro. Bakit? Isip po, by nature rin tayo pupunta ng impyerno, hindi ka na pupunta ng heaven. Okay? Hindi ka naman possessor ng everlasting life. Anong klaseng life meron ka? Temporal. Right? Unpredictable yan. Hindi mo nang pwedeng masabi, aabot ako ng 70, 80, 90. Hindi mo masabi yun. Hindi mo rin masabi, baka aabot ako ng 60, wala ka pa 60, 50. Marami mga tao na mamatay, kabata-bata pa eh. So, ito ay mga nais ng Diyos ipaunawa. Anong sitwasyon? Kung devotionally or figuratively, saang nagpopol sa 4 na season. Okay, 4 na season. Spring, talagang makikita mo yung sulpot ng buhay. Para kang kumbaga sa Kristiyano, na-revive. Dumaan ka sa mahirap na kalagayan, nagkaroon ka ng revival. And then, sa revival na yan, darating din yung time na summer. Mainit ang panahon. Summer. Ano kaya yung representation ng summer sa iyo? Baka may nakakita ka mga matatapat na Kristiyano, lalong uminit ang iyong paglilingkod, no, yung pananampalataya. O baka naman, apektado ang buhay mo dahil ayaw mo yung ganun, gusto mo maiba naman ang sitwasyon mo, anong mangyayari? Alam mo naman kasunod ng summer, autumn. Yan ay fall, taglagas. Big sabihin, kung anong meron ka nalalaglag yan, halimbawa dahon, madami kang dahon magaganda, parang pumapalakpak yan pag siya ay sinasagyan ng hangin, unti-unting nalalaglag. Ibig sabihin, what you have, unti-unting malalaglag. Paano yun? Anong reaction mo? So, yan po, tingnan natin yung ating buhay mula nung tayo isinilang. Nakasurvive tayo ng 9 months sa loob ng tiyan ng ating magulang, ng nanay. Then nilabas ka, kinir ka ng dalawang mag-asawa, tatay at nanay, lalo na nanay, nakabantay. Hanggang lumaki ka, magbe-birthday ka pa. So ito yung bagay na dapat i-review ng isang professing Christian. Kasi ang objective ko rito ay ipaunawa sa ating lahat na professing Christian. Kasi yung mga hindi naman Christian, hindi nila lubos maintindihan mo yan eh. Kaya ikaw na Kristiyano. Kaya dito, titignan mo yung life mo, alin ka dito, alin ba yung ayaw mong mangyari dito? Yung winter? Alam ko yung hindi pa nakakaranas ng snow, gusto makaranas ng snow. O ayaw naman siguro ng bawat isa sa atin, palagi summer. O lalong ayaw yung palagi tagulan. Maraming ganyan, di ba? So, and then nakita natin yung buhay ni Lazaro. Pangalawa, dalawang klaseng tao dito na naniniwala sa Diyos. Yung isa, hindi nagkukunwari yan si Barnabas. Unpretentious Barnabas, more devoted than a self-consecrated Ananias. Sa Ananias, pious, religious looking talaga. Religyoso. Marahil ito pa yung siguro nung sila'y nagtitipon. Ito lang palapalagay lang. Nung sila'y nagtitipon, kasi sila halos yung known na nag-uumpisa yung spreading ng church sa iba't ibang lugar. Okay? Obeying yung sinabi doon sa Acts 1:8. Magsimula ang pagpapatotoo, shall be witnesses unto me both to Jerusalem, alright, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So yan po yung habilin pagkatapos ng Holy Spirit manahan sa kanila. So meron silang teacher, may comforter, everything na kailangan po nila na nanggaling mismo sa Diyos, representing by the Holy Spirit. Kaya nga, kayang-kaya nilang pagpasyahan yun because they believe God, ang lahat ng nasa kanila galing sa Diyos. So yun po yung naghari doon sa kanilang puso, yung desire nila. So nagkasundo, ibebenta nila yung mga ilang pag-aari nila para po ipagsamasamahin at inilatag doon sa mga apostles' feet. Kaso si Barnabas, simpleng tao, parang common lang siya na ay Levite of the country of Cyprus. Isa lang, basta family sila ng mga Levita. Si Ananias, sa yung asawa, known sila sa grupo. Pero nandaya ho sila doon sa pinagkausapan.
tinago nila yung certain part nung kabuang sale. Okay? Benta nung kanilang ari-arian. That's why right away ay pinatay ho siya ng Holy Spirit. Pinatay ho siya ng Diyos. Sabi nga ni Peter, said to Ananias in Acts chapter 5 verse 3, sabi niya, "But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? And to," sabi po dito, keep back part of the price of the land." So, yun po yung nangyari. So, in other words, nakita dito yung inner sin na Ananias, ito ay nagkukunwari lang. So, marahil kayong kilala na nagkukunwari lang. The very reason pwede mong masabi ang isang taong nagkukunwari, kasi iba yung sinasabi sa ginagawa. That's why merong babala ang Panginoon, pinasulat, siya mismo nagsabi doon, inalintulad sa isang halaman, makikilala ninyo by their fruits. You shall know them by their fruits. Kung mangga, mangga, alam mo na, identified mo na, known na sa iyo kung anong itsura ng mangga, alam mo na ibig sabihin ng Panginoon. You shall know them by their fruit. Kung ikaw ay nagsasabi, anak ka ng Diyos, so ang in-expect sa iyo ay maka-Diyos na buhay. Okay, nagmamahal sa Diyos. Dahil mulat ka doon sa commandments, number 1, na ang first love ay sa Panginoon yun. Pangalawa, sa kapwa. So makikita na dyan yung fruit ng buhay mo. Kung ano yung nasa heart. And then meron tayong Titus 1:16, they profess that they know God, but in their works they deny Him. Very clear po yun, no? Yung statement. So dito, nabisto si Ananias, right? Ito ay nagkukunwari na mananampalataya. Pero pagdating sa material, bistado siya. O yan po yung message dyan, ano? Kaya hindi mo pwedeng masabi, "Uy, parang siguro kung botohan, maraming boto si Ananias, kung hindi pa nangyaring ganito." Si Barnabas, pangkaraniwan lang kung botohan, boboto mo ba naman yung pangkaraniwan? Ito super banal. Okay, super religyoso. Para bagay yung isang politiko na narinig ninyo, pag ako ang binoto ninyo, ako'y makatao, makadiyos. Yung ganun ba, no? Nagmamahal sa bansa. Yung ganun. Pero alam mo na yung mangyayari, alam mo na yung ibig sabihin, tapos corrupt. Yung pangkaraniwang tao na hindi hinahangaan, hindi naman kilala masyado, pero simple lang yung buhay niya, and yet yung pala yung tumutotoo. So mga kapatid, ito po ay napakagandang pagbulay-bulay ng mga lesson na yun. Yung pangatlo kanina ay meron sa kwento, yan, alright. Praying Daniel is more effective in his work kasi meron siyang work. Kaya si binuhay ng Panginoon, ay nalaw na siya ay mapailalim ng captivity, una sa Babylonian Empire, and then sumunod yung Medo-Persia sa paghahari ni Darius. So may mga bagay doon na talagang hindi masolve nung kaharian ng mga matatalino na mga tao ng kaharian. Kaya dahil si Daniel ay known siya, na pinakita ng Diyos ang kapangyarihan, ang presensya ng Diyos kay Daniel sa panahon ni Nebuchadnezzar, kaya nalipat-lipat yung kanya pong fame. Ibig sabihin, nakilala siya sa gawa na ayon sa pinagawa ng Diyos sa buhay niya. Yan ang pinamuhay niya. Yan ang buhay niya talaga, konsistensya, prayerful, faithful, continual. Papatuloy siya talaga, hindi ho siya natitinag ng sitwasyon. Imagine, sila ay alipin din. Anong expect mo bilang alipin, no? Na bilang prisoner. Anong expect mo dun? So, and then, ngunit ang kanyang pinanindigan at pinangawakan yung kanyang pananalig sa Diyos, kilala niya yung Diyos niya. Pag may problema, just pray lang. Pray lang. Yan po yung nagali niya. Kaya mas epektibo po yung kanyang naging buhay kaysa dito sa mga mainggitin na mga Medo-Persian lawmakers. Kasi binigyan siya ng unang pamumuno sa 3 presidente sa ilalim ni Haring Darius. And then may mga princes, may mga governors. Kaso, siyempre, dahil siya yung nasa itaas na mga nasa ilalim ni Darius, kinainggitan. So yung inggit na yon, gumawa sila ng paraan para makagawa ng decree na alam na lang si Daniel, palagi nagpipray yan, palagi ang Diyos ang kanyang nilalapitan, kinakausap, ang kanyang pananalig.
So alam naman ninyo yung kasaysayan, nung malabag yung ginawa nilang decree, pinirmahan ng Haring Darius, and then pinatawag si Daniel at tinapon doon sa lion dens, no? Yung den of lions na tinatawag. Ang expectation nila doon, lalapain talaga niya, walang matitira. Pero salungat po, opposite doon sa kanilang in-expect, sapagkat yung Diyos ni Daniel totoo, makapangyarihan sa lahat. Pinakita niya doon na siya po ay na kay Daniel. Yan. So mga kapatid, kung totoo kang Kristiyano, ano man ang situation mo, whether ikaw ay captive prisoner, panghawakan o pamukay mo palagi yung kontento ka, nananalig sa Diyos, hindi ka natatakot, kundi prayer lang, pray lang. Kasi ang kulang ng maraming professing Christian, yung prayer time. Kulang. Sabihin ko na po diretso, kulang. Kaya hindi ho sila consistent sa kanilang buhay Kristiyano. Paglilingkod, pananamba, hindi ho sila consistent. Hindi ho sila mainit. Hindi ho, makikita ho yan. Maging sa araw-araw na buhay. Wala rin ho, parang kapareho din po ng mga common people. So, napakahirap po ng ganun. Dito, pinakita ng Diyos ang kaibahan ng mga taong naniniwala sa Kanya at nagmamahal, nagpapatuloy na nananalig sa Kanya. Imagine one versus yung lahat ng kasama niya sa presidency, dalawa yon, kasi siya, tatlo sila, and then yung mga princess, and then mga governors, sa dalawang kingdom, dami namumuno. Kaya nga, itong si Darius, hindi ho siya mapakali, hindi niya mabaligtad yung pinirmahan niya. Kaya yung siya nakatulog, kaya kinabukasan, gising sa umaga, tinig na si Daniel, kubuhaw pa kinausap si Daniel, buhay. So, ito pa din may iting Darius sa nangyari. Talagang hanga-hanga siya sa Diyos ni Daniel. Yun po yung hinahanap ng Diyos sa mga Kristiyano sa pamagitan ng testimony, talaga ang glory, no po, ang honor talaga may bibigay sa Diyos. Yun po yun Ma-identify ka talaga. Kahit anong situation, hindi ka natitinag. Yan po yun Yun ang nais patunayan ng Diyos. Kaya naisulat ang mga ito for our learning. That's Romans 15 verse 4. Kaya kung ikaw man ay Kristiyano, naman ang situation mo, maring ikaw ay nasa sitwasyon na napakahirap, huwag mong tignan ang buhay mo sa ganong sitwasyon, because God, ako'y naniniwala, mayroon siyang something na gusto niyong gawin. Ang question, are you ready? Are you ready? Meron ho yun Hindi pwedeng wala Kaya pray ka lang. Ano ba ang sitwasyon kinakahirap? Napakahirap, parang hindi mo kaya. Always claim, yung pong sinabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Siya po yung helper mo. Hebrews 13. Ang daming mga kasaysayan na nangyari doon sa mga taong naniwala sa Kanya. Alright? Ito yung mga bagay na dapat natin sa alang-alang. So, a praying Daniel is more effective in his work than the Medo-Persian lawmakers. Punta natin yung fourth. Ito yung first natin tonight. Acts 26. Umpisa natin ang basa sa verse 22. Okay? Acts 26, verse 22 hanggang 29. Ito naman ay case po ni Paul, the chain prisoner, is more royal. Pag sinabi natin royal, para yung attitude, mas siya po ang may attitude na hari, no? May pamumuno. Ayan, yung gano'n, no? Nasa mataas na kalagayan. Kasi ho siya dito, matindi yung kanyang pangungusap with boldness authoritative. No po? Yung kanyang dating sa pagsasalita ay hindi po lambot-lambot, authoritative. Yan po yung ating nakita. Kaysa dito sa monarchs na ito, na nung marinig nila yung mga sinasabi ni Pablo, parang sila ho ay naduwag, no? At hindi ho sila makapagsalita ng maayos, ano? Dito, basahin natin. Acts 26, verses 22 down to 29. Ito yan po. Paul, the chained prisoner, nasa screen, is more royal than the monarchs before whom he was charged. Kasi, pakatandaan po natin, prisoner siya rito. Okay? Then, having therefore obtained help of God, in verse 22, I continue unto this day,
nasa harap na po ng pamunuan ng hari ito. I continue unto this day, yun ang gusto kong term eh. I continue unto this day, witnessing both to the small and great. Kaya wala ko siyang inisip, no? Basta nagkaroon ng opportunity, yan ang Galatians 6:10, alright? Talagang nagmi-minister siya. Hindi ko siya namimili ng tao. At dumidepende ho sa direction ng Holy Spirit. Dapat gano'n ang Kristiyano. Unlike po yung mga, alam ko, nung pambago po ako sa gawain, marami akong naririnig, pinag-uusapan po ng mga preacher, pag sila nagkita-kita, kailangan sabi nila, magbukas ka ng mission dun sa bayan, kasi sa bayan, maraming mayayaman dyan, mga edukado, ganyan. So ano ang iniisip nila kagad? Pera. Pag maraming mayayaman, miyembro maraming mayayaman, so maraming pera. Parang ganon, mali ata, mali. Mali yung ganon, dapat yun, isa yun na lang yun. Dapat between you and God, saan ka ba kinokol ng Panginoon, ka ba nililit? Bakit binuo mo na sa puso mo? Kailangan sa bayan. Who said that? Kaya mali po yung ganong klaseng attitude pagdating sa gawain. Itong si Paul, isipin mo yung nasa isa po prisoner nitong kaharian ng Roma, nililitis, pinapakinggan yung side niya. Hindi ho siya natinag, hindi ho siya natakot. Magpatuto pa rito, talagang pinahayag. Yung po yung hinahanap ng Panginoon, ano man ang ating sitwasyon, kailangan ho talaga patutuhanan natin, whether yun sa gawa, attitude, behavior, dapat ho makita talaga yun. And then, bibig. Lahat po yan magkakasama yan, gagamitin ng Diyos. Because steadfast ka, unmovable ka sa iyong paniwala sa Panginoon, kilalang mo siya, totoo at buhay na Diyos ito, makapangyarihan sa lahat, siya po yung may hawak ng buhay ng tao, siya yung provider ng needs ng tao, siya rin ang magpapasya how long, how many years ka mabubuhay dito, kasi it is appointed unto man wants to die, but after this, the judgment. Dapat ito ay talaga mabigyan din ng isang Kristiyano. Ang magandang balita rito, yung penalty ng kasalanan ng tao, yung namana, alright, yung nagawa, and then yung magagawa pa hanggat nabubuhay ka, the penalty of those sins, yun ang minsang binayaran ni Kristo sa Calvary. Tinamp niya nung mamatay siya sa body, yung body nasa libingan, yung spirit bumalik sa Father pansamantala, and then yung soul niya napunta dun sa hell para i-dump niya yung kasalanan ng tao, because hell is the destiny, the final destiny, the ultimate destination nung lahat ng mga namamatay sa body. You will just be absent from the body, dadalhin sa cemetery yung body, o kaya kikremate, yung mga nagkikremate, but being absent from the body ay nandun ka either sa heaven or sa hell. Pag hindi mo inaccept yung payment ng Savior, the one who paid, died for our sins, buried, in the third day, He rose from the dead, then you will be the one to pay the penalty of your sin forever and ever in hell, na gaya nung mayaman na yon sa panahon ni Lazarus. Isang bagay po rito, napagkatandaan po natin na isang bagay nito na dapat po natin sa isip palagi ang tungkol sa dito, no? Kaya makikita po natin dito sa case po ni Pablo, Paul, chained prisoner, is more royal than the monarchs before whom he was charged. Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to the small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Kasi ito yung mga karelihiyo niya, okay, yung sekta ng Pharisee, sabi niya, ina-accuse siya, ayaw nilang matamaan doon sa kanilang paniwala kasi nag-iba na nga, pinapakilala nga niya ang Panginoon. Mga mananampalataya sa Panginoon ay inusig niya nga nung siya kasama pa nila. Tinawag siyang direkta ng Diyos para maipakita kung ano ang nagiging bunga ng ganong attitude. Nananahimik na mananampalataya, pinag-uusig mo, pinagkukulong, pinagsasaktan, at
pinapatay. Sinong hindi magagalit yun? Magagalit talaga ang Panginoon. Kaya, Saul, Saul, bakit mo ko pinag-uusig? Pinag-uusig ni Saul, mga tao, hindi naman ang Panginoon Pero ganun po yung magiging kalabasan. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, Kristiyano ka, wala kang dapat ikatakot. Pag ginagawa mo yung tama, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Ano man ang bagay na ginagawa ng tao, whether ikaw ay minumura, kinaiinggitan, alright, kung nire-reproach, sinasaktan o whatever, pray ka lang, sumbong mo. Ang Panginoon bahala kasi siya yung nangako dyan At meron na mga nagpapatunay na isulat sa Biblia kung ano ang aksyon ng Diyos pagdating po dun sa mga tao. Talaga, nananalig sa Kanya, naglilingkod, nagtitiwala, nagpupuri, nagpapasalamat, naglilingkod. Isang bagay po dito, kaya wala ho siyang kinatakutan, hindi ho siya natakot dito, kaya sino pa ang kaharap niya. Ibubuklatin niya talaga yung kanyang bibig. Magpapatutuo siya talaga. Saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Ano yun? Verse 23, that Christ should suffer and that He should be the first. Kaya po yung statement na firstborn from the dead. Yan po yan, Ito po yun. He should be the first that should rise from the dead and should show light unto the people and to the Gentiles. Magkaharap niya dito, mga Hentil. Mga Roma ito Roma, alam naman natin, sikat sa Pilipinas yan. Roman. Yan, Roma. And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, itong Festus, sabi ito, pinuno rin po ito, pero hindi po siya yung king. Paul, thou art beside thyself, much learning that make thee mad. Kita nyo yung rebuke nung reaction ng tao na ito. Kumbaga sa ko nito, nasa mataas na katungkulan nito Sila yung namumuno, sila yung monarch. Panahon ng kaharian nito Sabi niya dito, much learning that make thee mad. Mag-react naman si Pablo na hindi natatakot. But he said, I am not mad, most noble Festus. Respectful siya. Hindi ko siya nagkikipag-away dito. Hindi niya binastos. But speak forth the words of truth. Ito lang talagang dapat buhay ng Kristiyano. Ano man ang sitwasyon natin mga kapatid, just speak the truth. Speak the words of truth. Speak forth the words of truth and soberness. Mahinahon. Hindi ko siya nagre-react na nagmumura, nagagalit. Okay? Di ba yung para sabihin mo yung kung ayaw mo, buwisit ka mo. May mga salita ng ganun, na hindi nararapat, For the king knoweth of these things. Kita mo, saside pa niya yung king. Nakaharap yung king, Before whom also I speak freely. For I am persuaded that none of these things are hidden from him. For this thing was not done in a corner. King Agrippa, sabi na doon sa verse 27, dinirect yung hari. King Agrippa, naniniwala ka ba sa mga prophets? Believest thou the prophets? Alam ko, naniniwala ka. Alam mo ba may reaksyon ni King Agrippa? Dinaretso ni Paul Kaya ganito po yung point natin. Why? Bakit sinabi natin, Paul, the chained prisoner, is more royal than the monarchs before whom he was charged. Bakit? Yung the way na speak the truth, talaga makikita mo dito yung authority na galing sa Diyos. Wala hong hihigit sa Diyos, wala hong tataas sa Diyos. O kung temuhay mo yung kalooban ng Diyos, ang Panginoon ang naghahari at that situation. Na ibig sabihin, nananaig yung Kanya. Wala. Talagang maramdaman mo yung boldness. Sasabihin mo talaga yung talagang totoo. Yun ang totoo kasi, alam mo naman ang totoo, you shall know the truth and the truth shall make you free. Sabi ng John chapter 8. Yan. Kailangan po natin dito talaga, pag-isipan palagi bilang Kristiyano, for the king knoweth these things. So, nag-react si King Agrippa. Then Agrippa said unto Paul in verse 28. Anong reaction? Almost thou persuadest me to be a Christian. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Almost. Malapit na ma-convert dito kasi nagpatuto Talagang alam mo,
Ay, yung hari, alam dito yan eh. Sabi niya, King Agrippa, believest thou the prophets? Kita niyo yung dating ng kanyang pagsasalita? Talagang authoritative. May authority siya galing sa Diyos. Bakit? Eh talaga yung truth lang naman ang sinasabi niya. Di naman siya nagsisinungaling eh. Di naman siya nag-iimbento rito eh. Yan po dapat talaga maging ugali ng Kristiyano. Ano man ang situation natin, ano man ang kalagayan natin, ano man kinakaharap dito, eh talagang yung truth ang pamuhay mo. Ano yung truth? Na ikaw po bilang anak ng Diyos ay sambahin ang Diyos. God is a spirit. Yung mga totoong worshiper ay sumasamba sila in spirit and in truth. Hindi naman mahalaga sa ibang mga Kristiyano ata ito eh. Hindi naman nila talaga ito pinaghahandaan eh. Kaya parang wala lang. Check mo yung sarili mo, ikaw nakikinig na professing Christian. Baka, sabihin ko na kapatid kita, baka hindi ka totoo kung habitual na yung ganyan. Kasi mararamdaman mo naman dito sa puso mo yung boldness eh. Yung init, yung desire, yung fear pag hindi mo nagawa. Kasi responsibility ng lahat ng Kristiyano magpatotoo. Pamamagitan na makikita ka ng mga kapitbahay mo, mga tao nakakilala sa iyo, pumupunta ka doon sa simbahan na nanambahan. Sinushow mo talaga, na-identify mo ang iyong sarili, anak ka ng Diyos. Yan po yung nais na ang Panginoon makita sa buhay natin. Truth yun eh. Speak forth the words of truth and soberness. Kaya din sabi nito, King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Kita mo, sabihin mo diretso sa hari yun, di ka natatakot. Bakit? Eh alam mo yung pinapaniwalaan mo, I know whom I have believed and am persuaded. Well, yun po yung maganda. Then, Agrippa said unto Paul, kita niyo yung sagot niya, hindi ho ni-rebuke si Pablo dito, hindi niya pinagalitan, nagaya ho ni Festus. Si Festus said with a loud voice pa eh, kita niyo dito. Doon sa verse 25. Doon sa Festus said, sa verse 24 I mean, habang nagsasalita siya, sabi niya, as he does speak for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself, much learning that make thee mad. Hindi yung palalampasin ni Pablo yun. But he said, I am not mad, most noble Festus. Sumagot siya, may respect. But he speak forth the words of truth. Kasi binanggit niya, most noble Festus. Ganda ko ng address niya, no? In soberness. For the king knoweth these things, naririnig ng hari, nakaharap yung hari, alam ng hari ito, mga bagay na ito, before whom also I speak freely. Kasi binigyan sa pagkakataon naman magsalita. Siyempre, yun ang gusto ng Panginoon mangyari. Walang makakapigil doon. Inhalaw ng Panginoon, speak Paul. Sabihan mo yan. Kaya meron po yung kaagibat dito sa sinasabi po ng Biblia na dapat po natin pakatandaan. Mamaya. And Paul said, I would to God, sabi doon sa verse 29, kasi reaction ni King Agrippa, then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. And Paul said, I would to God that not only thou, hindi lamang ikaw, but also all that hear me this day, were both almost, yung mga nakikinig, almost na sila, and altogether such as I am, except this bonds. Maliban lang sa mga tanikala na ito. Kasi alam niya yung assignment niya. Sinabihan si Ananias kasi siya nga asikaso kasi pasamantala siyang nabulag. Walang paningin for how many days. So, hinabilinan si Ananias dito. Right? Makikita natin dito sa chapter 9 po ito. Ananias sa verse 10, no? Iba naman ho Ananias ito, ha? Marami kasing Ananias sa Biblia. So, makikita ho natin dito. And the Lord said unto him, verse 11 ng chapter 9, saglitin natin ito, bakit ganito na lang? Kasi, nasa calling niya yun eh. Kaya, ginampanan niya yung calling niya. And the Lord said unto him, arise and go into the street which is called Straight. I'm reading Acts 4, chapter 9, verse 11, which is called Straight. And inquire in the house of Judas, ibang Judas po ito
For one called Saul of Tarsus, that is Paul, for behold, he prayeth. Kita niyo yung mga attitude ng mga, pag naliwanagan siya, nagiging prayerful siya. Eto, na-convert na siya rito eh. Fully convinced siya eh. Kasi direkta talaga nakausap niya ang Panginoon, narinig niya. And had seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him and that he might receive his sight. So ito yung discussion nila dito. And then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, referring to Saul, na later on naging Pablo, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. So nabalitaan ni Ananias yung persecutions na ginawa ni Pablo sa mga saints. And here he had authority from the chief priest. Sabi na Ananias, meron siyang authority from the chief priest. Ayun ang gusto ng mga pare, priest. To bind all that call on thy name. Ito, wala nang identified sa Panginoon. But the Lord said unto him, Go, sabi niya kay Ananias, go thy way. For he is a chosen vessel unto me. Yan, direkta sinabi ng Panginoon sa kanya. Ang gagawin niya ay to bear my name before the Gentiles. Number 2, mga hari, kings. Number 3, the children of Israel. So, napakabigat po ng assignment niya, no? Mga pamunuan. At ito na nga nangyari sa Acts 26. So, dito po makikita natin dito, as compared do sa dalawa, ay huwag mong tignan yung kalagayan ni Pablo, kumisan kasi, gaya ng case ni Peter, nung kasama nilang Panginoon, ang daming miracles, makapangyariang ginawa niya. Talagang, ibig sabihin dito, sa loob niya, galak na galak, pagkat kasama niya yung makapangyarihan sa lahat. Kumbaga sa kanya, pagbibide talagang, oy, iba itong kasama ko, magano ba? Pero ang problema, nung maaresto ang Panginoon, na kinainggitan ng mga Pariseo, right? Pinipol power siya para yung mapako. Mas ginusto nilang ma-release yung talagang kriminal. So, to make this story short, nagdistansya na si Peter doon. Kasi 3 beses niyang dininay. Sinabi na ng Panginoon kasi, bara-bara kasi sa pagsasalita kagad si Peter, hindi na mangyayari yun na ganun. Yung sinabi ng Panginoon na matapang kasi siya, no? Na i-deny siya. Sabi niya, 3 beses kanya, bago titilawak yung manok, di-deny mo kung 3 times. So, nung nangyari yun 3 times, yun, narinig niya yung tilawak ng manok, talaga na-realize siya talaga yung ginawa niya. Anyway, bumawi siya. Yun ang maganda naman kay Peter, bumawi. Actually, siya ginamit ng Diyos para makapagsulat ng 2 libro. 1 Peter and 2 Peter. So ngayon, ang point natin dito, ano man ang magiging kalagayan mo sa situation, maaari ang nasa paligid mo ay mga taong sikat. Pero, ano yung dating ng attitude mo pagdating ng ganyan? Nangunguya pa ka ba? Samantalang ang God, ang Panginoon nasa iyo. It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Philippians 2 verse 13. Pagdating mo ng chapter 13 ng Hebrews, promise ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Then, pagdating doon sa pinasulat niya kay Pablo, pinakita doon sa 1 Corinthians 15:57, yung tagumpay natin is through our Lord Jesus Christ. True, ha? Hindi ka magtatagumpay sa pamagitan ng galing mo. Hindi. Pamagitan ng mga kabarkada mo kung sino yung mga yan. Kundi sa pamagitan ng Panginoon. Kaya ang exhortation, ang challenge, kaya be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Are you doing that? For as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. That's verse 58 of chapter 15. When you compare that with Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unrighteous to forget your work and labor of love,
which you have showed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Kaya hindi po yung kalilimutan ng Panginoon. So Paul, aware siya dyan. Kaya siya ginamit ng Diyos to jot down all those truths. Kasi by experience, napatunayan niya yun. Hindi siya iniwan ng Panginoon. Damang-daman niya yung boldness sa kanyang heart. Ay hindi ho niya kinahiyang katotohanan. Pinamuhay niyang katotohanan. Naging prayerful siya, like Daniel. Eh maraming mga katibayan sa Biblia na pagdating ng araw, gagamitin ng Diyos sa mga yan according to John 12:48. Okay, John, according to John 12:48, na isulat, you are able to read those story written in the Bible, experience ng mga taong naugnay sa Panginoon, and then proven, nakita natin, dinetail yung mga pangyayari, then ano ang ikinaduduwag ng Kristiyano? Ano ang kinatatakot ng Kristiyano? Ano ang kinababahala ng isang professing Christian? Bakit sa simpleng paraan na habang may opportunity, not forsaking the assembling of yourselves? Very clear, ang 10:25 ng Hebrews, dahil alam mo, is the day is approaching. Palapit na. Ano kaya yung unang malapit? Maybe yung kamatayan mo, kamatayan ko. Or maybe yung pagbalik ng Panginoon. Maraming bagay. Or maybe isang krisis o bagay na mangyayari. Marami ho na darating sa buhay natin na hindi mo alam. Pero sure, mamamatay ka, mamamatay tayo. Ngayon, pagharap natin, mamimit natin ang Panginoon kung bilang Kristiyano in the air, then proceed tayo dun sa third heaven, haharap sa judgment seat of Christ, para naman gagawin niya yung pagiging matuwid niya, yung talagang deserve nila ang crown, bibigay yung crown. If you don't deserve the crown, you lost. Pag sinabing lost, ibig sabihin talaga nakapreserve talaga sa iyo yun. Inihanda talaga ng Panginoon kasi siya yung magre-reign nga sa 1,000 years. Para yung body of Christ, lahat ng believers na in kay Kristo, gusto na dito talaga, kumbaga sa kung sila ay bumubuo ng bride ni Kristo Sila yun So, kumbaga sa isang pakiramdam, may pagmamalaki na yun. Kumbaga dali natin yung term na yun. Tuwan-tuwa siya dahil ito yung bride ko. Yan. Kaiba ito. Yan. Yan po yung paka. Yun yung layunin ng Panginoon. Ba't hindi mo nararamdaman yun? Gusto ng Panginoon, kumbaga sa isang kwan, mas tuwan-tuwa siya na yung bride niya, talagang obedient, submissive. Yan naman talaga ang nakikita natin sa Biblia. Hindi pwede husband. Mag-submit ka dun sa asawa mo dahil siya yung head. Hindi ang head yung asawang lalaki. That's Bible. Pakikita po natin yung virtuous woman in the Bible sa Proverbs 31 at marami pang iba. Kaya ito isang bagay na dapat po natin pakatandaan. Yung case ni Paul, the chained prisoner is more royal than the monarchs before whom he was charged. Talaga namang hawo sila dito. Nagulat yung hari Kumbaga sa hari, hindi man siya nagtaas ng boses Yung Festus. Hindi man natinag si Pablo Kahit nung sinabihan siya ni Festus, with a loud voice. Festus said with a loud voice, in verse 24, Paul, thou art beside thyself, much learning that make thee mad. Sumagot naman si Paul, malumanay, na merong respect. Ayan po yun sa verse 25. And he said, I am not mad, most noble Festus, but I speak forth the words of truth and soberness. Alam ng hari, King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Saan ka naman makakakita ng ganitong prisoner ka, pagkatapos ang tapang mo magsalita rito with boldness, with respect. Pero dito, makikita natin dito, talagang dinerecho si King Agrippa. Alam niya, si King Agrippa may kasulatan. Bakit? Nasa ilalim niya ng pamunuan ng mga Hudyo Mga Hudyo, sa kanila yung Old Testament, no? Na kasulatan Kaya yan po yung case ni Pablo. Ngayon, punta natin ng number 5. Kaya tignan natin ang mga bagay from God's point of view, no? Kaya look at things in the right light. Right light. Kaya if you remember, Isaiah, pagkatanda ninyo yung Isaiah, no? Isaiah 8:20.
Isaiah 20, sabi ng Panginoon, to the law and to the testimony, if they speak not against this word, it is because there is no light in them. Kaya ngayon, we have the Word of God. Wala ka na pwede dito ma-excuse, Christian. Lalo na kung nasasabi natin, uy, tinanggap ko ang Panginoon. Lalo na kung medyo may pagtitipon. O ikaw kapatid, kailan mo tinanggap ang Panginoon? Matagal ko na tinanggap ang Panginoon. Ganito pa yung taon na yon, yan, ganyan. Ay, ikaw, hindi, kun pa lang, bago pa lang. Yung mga ganun ba, no? Pag mga ganun grupo-grupong usapan, meron yan eh. Pero ang problema, yung pinakamatagal na nagpo-profess, siya pa yung kinakitaan ng bagay na parang walang maturity. Parang wala lang. Parang dati rin. Alright? Parang nagsuot lang ng damit na na-identify siya sa isang grupo. Alam mo, nakakalungkot po yung ganun. Nag-grieve yung Holy Spirit. Number 5. Ito naman number 5, Elijah, the humble Tishbite, has more power in affairs than the proud and wicked Ahab. Okay? Yan po yung ating nakikita rito. Pupuntahan natin yung first king. Ito dito natin makikita ang kasaysayan niyan. Maganda po yung nababasa ninyo yung whole book, whole Bible, para at least marami kayong mga kwentong makikita rito. In correction to Romans 15:4, okay, naisulat ang mga ito for our learning. Hindi po naisulat yan, parang ganun lang. Hindi mo pwede masabing kwentong lolabas yan. Hindi ho. Salita ng Diyos yan. Live it forever, endure it forever. Mawala man ang langit at lupa, hindi ho mawawala yan. Sabi ng Panginoon. Oh? Ayan po ay life. Buhay po yan. Kaya ito makikita natin dito si Elijah. Ito ay taong hindi mataas. Hindi naman ho siya mayabang. Siya lang ho ay believer sa Diyos. Kaya namulat po sa kabanalan, sa kadyosan. Nakaharap po niya rito, kumbaga sa ng karanasan niya, itong paghahari ni King Ahab ng Israel. Siya po ay propeta ng Diyos. Pero doon sa kanyang mga gawa ay mas powerful, more power in affairs than the proud, wicked Ahab. Wala namang nagawa ito sa Ahab eh. Meron din, pero kung paghambingin mo yung situation, yan kasi yung pinopoint ng ating topic, ano? Kung pinaghambingan mo yung katungkulan at kapangyarihan, they have the authority, capability, kumbaga sa bala armaments, mas marami po yung kay Ahab, kay Elijah, siyempre, humble na tao lang ito pagkaraniwan Pinili lang siya ng Panginoon. Kaso lang, ang kaibahan, ang kay Elijah, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, no? Ang Diyos. Yan po ang nasa side niya. At ginagawa niya yung gusto nun. Hindi niya pinangungunahan yung Diyos. Yan. Kaya every time na kasi ay mag-act siya, talaga ang Panginoon nagdidil sa kanya. Umpisan muna natin sa Acts chapter 17. 1 Kings 17. Kunin muna natin yung kwento rito and then makakadiretso tayo dito sa chapter 18. Ito yan, ready na kayo. So verse 1 muna ng 1 Kings 17. Ito yung ministry ni Elijah, yung kanyang prediction of 3 years drought. Kasi yan talaga yung binigay ng Panginoon. Sabihin mo kay Ahab. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. So, yan po talaga instruction na tinanggap niya sa Panginoon. Sabihin mo kay Ahab, kasi lesson po binibigay ng Panginoon dito para matuto itong mga nag-ahari. Kasi ang buhay ni Ahab, pumalit po daw doon sa kapatid niya, no? Mapapasin natin sa verse 21 ng chapter 16. Then were the people of Israel divided into 2 parts, half of the people followed Tibni, the son of Ginath, to make him king, and half followed Omri.
But the people that followed Omri prevailed against the people that followed Tibni, the son of Gilead. So Tibni died and Omri reigned. So mapansin natin dito, in the 31st year of Asa, king of Judah, began Omri to reign over Israel 12 years, 6 years, reigned he in Tisra. At mapapansin natin, mamatay si Omri, ito yung makikita natin dito yan. Omri wrote evil in the eyes of the Lord and did worse than all that were before him. For he walked in all the way of Jeroboam, the son of Nebat, and in his sin wherewith he made Israel to sin, to provoke the Lord God of Israel to anger with their vanities. Now the rest of the acts of Omri which he did in his might, sa kanyang kapangyarihang taglay, that he showed are not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel, verse 27. So Omri slept, namatay, with his fathers, and was buried in Samaria, and Ahab, his son, reigned in his stead. So pansin natin dito, and in the 38 years of Asa, king of Judah, yung sa Judah naman si Asa, dito naman sa Israel, si Ahab. Okay? Then the son, sabi dito, king of Judah, began Ahab the son of Omri to reign over Israel. And Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria 22 years. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above. Want you to notice that in verse 30, above all that were before him. Mas lumala po ang gawa niya. So ito po yun, kaya nga, kasi nga, ang isang dahilan, yung pamimili niya ng asawa. You got to be careful listening Christians. At yakin nyo na yung mapapangasawa nyo talaga may takot sa Diyos, nananampalatay sa Diyos. God-serving talaga, God-trusting, no? And it came to pass, alam naman ni Ahab yung lahi nila na binabawal sila na mag-asawa dun sa hindi nila katribo, kalahi. And it came to pass, okay, and Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. In verse 31 of chapter 16, and it came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took the wife Jezebel. O, siya yung napangasawa ni Jezebel. Jezebel, so ito yung nag-promote si Jezebel. Ito ho yung promoter, author, and founder nung sobrang makeup. Jezebel po yan. The daughter of Etbaal, king of the Sidonians, Etbaala, anak ni Etbaal, king of the Sidonians, and went and served Baal and worship him. So, yun po yung case. Kapanahon ni Ahab, nung nagkaroon ng paligsahan, alright, si Elijah versus more than 400 prophets ni Ahab. So, alam na natin ang kasaysayan doon, ano? Kaya yan po yun, yan ang background. Kasi, umasawa nga naman siya na ang Diyos-Diyosan nila, si Baal, yan ang Diyos nila. So, kaya siyempre, yung puso, mapuputa, mahati, yun ang ganun nagdahilan yan, ano? Kaya dito, ang mangyayari ngayon, alright, dumating ang salita ng Diyos, okay? And then, ang sabi Elijah that is by to wash the inhabitants of Gilead said unto Ahab, is the Lord God of Israel liveth, before whom I stand there shall not be dew nor rain this years, but according to my word. So, yan po yung announcement. And then, pagkatapos in-announce yan, malis na. So, si Elijah ay kinausap siya ng Panginoon in verse 2 ng chapter 17. And the word of the Lord came unto him, saying, get these hence, malis ka na dyan, turn the eastward, tago mong iyong sarili by the brook Cherith, that is before Jordan. Kasi sa sinabi niyang yon, ayaw nilang marinig yung ganon. Isipin mo, no? Yung lugar na yun, karya na yun, no? Yung saklaw nila doon, walang ulan for 3 years. Sino ba naman ang masisahan doon? Sinabi nitong tao na ito, siyempre galit na galit sila sa kanya, no? So, dumating ang alam ng Panginoon nung mangyayari.
And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, turn this eastward, and this thyself, hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan, and it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Have you noticed that? For ano yung kalagayan ni Elijah rito? Pangkaraniwang tao. Pero sa paniwala at pananalig niya sa Diyos, pinibigyan dan niya lahat yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Hindi ho siya pinabayaan ng Diyos. May brooks doon, may batis, yung maganda, no? Doon ka inom. Talaga yun, malinis yun. Hindi yung contaminated yun. Nagaya ng mga tubig ngayon ng mga sibol. Pagkatapos, sabi niya, I have commanded the ravens to feed thee there. Sipin mo, ravens ang gagamitin na. Nilalang na Diyos yun eh. Yan po yung message dito eh. Ano man ang situation mo, maging gaya ka ni Elijah, tagapagsalita ka lang ng Diyos. Kung ano ang salita ng Diyos na umabot sa iyo, tinuro sa iyo, iminulat sa iyo, sabihin mo lang. Yun lang naman ang kanyang trabaho rito eh. At pag ikaw ay inutusan, sumunod ka lang. Yan po yung ating nakita rito. Sa kasaysayan ni Elijah, the humble Tishbite, mas more power yung kanyang mga gawain kaysa itong mayabang at masamang Ahab na ito. So, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Alright, umalis ka dyan. Sabi niya, magtago ka. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kita nyo? And then, so, in verse 5, so he went and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. So, alam naman natin ang pangyayari doon. Nangyari nga yung sinabi ng Panginoon doon. So, umiinom, libre, tubig, libre, delivery ang pagkain. O, saan ka? That is how God acts. Pag ho siya talaga ay nakita niya yung situation ng isang taong connected sa Kanya, naniniwala sa Kanya, nagtitiwala, ganun ho talaga yung gagawin pakikita ng Diyos. Kayo ho, nakikinig na mga Kristiyano, how's your life? Mula nung nagkaroon ng COVID-19, kahit paano ho ay tahimik, panatag, nakakaraos, tama? May damit na susuot, may bahay, may bubungan. Maraming bagay po na dapat nating tignan sana from God's point of view. Hindi po iyan dumating aksidente sa iyo. Iniisip na po ng Diyos na magkakaroon ka ng ganyan, dadaan ng sitwasyon dahil talagang believer ka, nananalig sa Diyos. Hindi ka ho nagpapanik. Wala ka hong kinatatakutan. Basta't pray ka lang ng pray ka lang ng pray, at pinaubaya mo sa kamay ng Panginoon ang magiging karagdagan ng araw mo every day. Yan po yung point. Kaya rito, pagdating dito na po mag-uumpisa na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos through this guy, Elijah. Kasi po yan, Elijah, the humble Tishbite, has more power in affair. Hindi natin alam mga kapatid na ikaw ay gagamitin ng Diyos na maaaring tingin ng iba, pangkaraniwang tao lang, ganito ka lang, yun ang tingin ng iba. Na-underestimate ka nila, okay? Maaaring ligtas ka lang, bago pa lang, yung mga maaaring nakakapansin sa'yo, pumupuna sa'yo, ang tagal-tagal ng mananampalataya, pero ano ang buhay. So, nakita natin dito, ito ay doon napunta doon sa babaeng bao, yung ibig sabihin ng widow. So doon sa verse 8, and the word of the Lord came unto him saying, kasi inalis na siya ng Panginoon doon and it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Kaya kailangan ay habang may opportunity, enjoy it. Baka may time wala na yun. So, nandun ka lang sa lugar mo, kuha ka ng baso, kung ano yun, so ayan, ginanon mo lang sa brook, makainom ka na, pagkain, dinideliver sa'yo. O, saan yun? Wala hong COD yan ha, walang COD ha. Walang cash on delivery.
nandun po lahat kasi yun ang gusto ng Diyos. Mapansin natin ngayon ay dumating na naman salita ng Diyos unto him in verse 8 ng 1 Kings 17. Sabi sa kanya, tumayo ka. Punta ka doon sa Sarephat, which belong to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow woman there to sustain thee. Pansinin ninyo, widow woman, gagamitin ng Diyos para i-sustain yung needs niya. Punta ka lang doon. Sumunod ka lang yun kasi ang idea dito, ang message, sumunod ka lang. Huwag kang mag-complain, huwag kang mabahala, huwag kang matakot. That's the point. Kasi you have God in you eh. Nangyari naman natin dito, alam naman natin hirap sila halos itong hirap na hirap yung widow woman doon kung paano nila iluto yung natitirang pagkain nilang mag-anak. Alam mo naman natin yung situation dito, pakainin mo muna ako, sir, muna ako, gano'n, no? Kasi ang pakay ng Diyos dito, maging blessing siya. Ma-bless yung widow woman. Nakita niyo yung situation ng widow woman, mahirap nanay ito. Widow nga halos wala nang makain dito stick na nga yung mga iniipon dito para iluto na yung kakainin nila Ano na lang, para dating dito sa story parang yun na lang ang last meal nila. Dumating pa yung lingkod ng Diyos. Hindi ba malaking challenge yung testing sa widow na ito? Kaso kumikilos po ang makapangyarihan sa Diyos sa sitwasyon. Mararamdaman nung kinaukulan na siya ay mabibless, kaya hindi siya, although nagre-reason, pero hindi siya boldly tumutol. Nag-submit doon sa sinabi ni Elijah at naniwala na i-bless siya. So, ganoon na nga po yung nangyari. Kaya nung nasunod po, yung pinasasabi ng Panginoon through Elijah para ma-bless yung babae, sumunod yung babae at naranasan niya yung nag-uumapaw na blessing ng Panginoon. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah in verse 16. Her house did eat many days. Na hindi mo namamalayan, ikaw na kapatid nakikinig, sumunod ka lang, pamuhay mo yung salita ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos, maging channel of blessing. Yan po yung point. Ano man ang sitwasyon mo, hindi ka sikat, hindi ka makapangyarihan, wala ka naman malaking position, whatever. Ito yung gustong diin ng Panginoon. Ito. Yung ganyang sitwasyon, mga kapatid. Kaya wag mong tignan yung sitwasyon mo parang wala ka nang magagawa, hindi ka nang hindi naman masama ang mangarap. Mag-pray ka lang, hilingin mo sa Diyos kung loloobin niya. Kung hindi, huwag kang ma-discourage. Tuloy-tuloy ka lang. Hindi naman siya nagkulang sa'yo. Buhay ka pa, pinakakain ka pa. Alright, may isip ka pa. Ang kailangan mo lang dito, ugaliin yung pray. Ito yung kulang sa maraming Kristiyano Pray. Pero hindi instead na pray, Facebook. Yung mga ganun ba? Social media, yung mga ganun ba? Pasyal dito, pasyal doon, yung mga ganun. Yan. Yung umiiral doon sa maraming professing Christian, no? So ako'y nagsasalita dito bilang inyong kapatid kasi kahit paano naman ay sa haba ng panahon, meron naman akong napapatutuhanan hinggil sa Diyos na ginawa sa buhay. At marami rin akong alam na mga tao na ganun nga, especially mga nasulat sa Biblia. Yan lang po naman ang aking pinapakayag. Para sa ganun, nasa atin din naman ang final decision kung sumunod o hindi, i-apply sa buhay o hindi, o kung tanggapin natin yung learning dito. Alright? Naisulat ang mga ito for our learning. Nasa atin po yun Pero ito ay naisulat nga para hindi naman pala imposible. So, ngayon, pangalawa na makikita natin dito sa verse 17 ng chapter 17. Ito naman, si Elijah, yung pagbuhay niya doon sa anak na lalaki ng widow. And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore
that there was no breath left in him. Yan, verse 17, ha? And in verse 18, and she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son? And he said, ang reaction ni Elijah unto her, Give me thy son. Bigyan mo sa akin. And he took him out of her bosom, kinuha dun sa pahawak-hawak ng nanay, no? Kanlong-kanlong niya, and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed. Dinala niya doon, sa lugar niyang tinutuluyan, na bahagi ng bahay doon. And he cried unto the Lord, and said, O Lord, my God, yan lang po naman pwedeng magawa ng Kristiyano, mga kapatid, pag nakuha yung atensyon natin. O Lord my God, hast thou also brought evil? Ibig sabihin ng evil po, hindi ito po yung non-moral. Dalawang klaseng evil, moral at saka non-moral. Pag moral, po, yung pagnanakaw. Right? Marami yun. Basta't moral, basta't crime. Moral yan. Adultery, fornication, pagnanakaw, robbery, yung mga moral yan eh. Ang non-moral, yung mga problem, sakit, yung mga ganyan, no? So ito ay, sabi po dito sa verse, saan na tayo dito? Okay? Verse 19. And he took him out of their bosom and carried him up into a loft where he abode and laid him upon his own bed. At siya po ay nanalangin, and he cried unto the Lord and said, ay iba hong klaseng panalangin to. Hindi ho panalangin itong inaantok. Panalangin buong-buo ito sa puso niya at isip. Kasi meron salitang he cried unto the Lord and said. Buo ito. O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourned by slaying her son? Nagtatanong. Kapag nananalangin ho tayo, ay palagi natin galiin yung nagtatanong sa Panginoon. Loobin mo po, Panginoon, magkaroon ako ng ganito, no, magawa ko ito. Nasa iyo po kung ano po ang nais mo. Dapat ganun, hindi yung parang dinidiktahan mo, parang inutusan mo yung Diyos. Hindi ho ganun. Hindi ganun ang uri ng prayer. And then, mababasa natin dito sa verse 21, and he stretched himself upon the child 3 times, and cried unto the Lord, and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's, soul, come into him again. So alam mo na, ito yung message. Pag pala namatay na yung tao, humiwalay na yung soul. Yun. So meron ka ng passage dyan. Tandaan mo yan, ha? Meron ka ng passage dyan. Let this child's soul come into him again. Kaya pag lumisan po yung soul in that issue, pang-eternity yun. Ang body dito lang sa lupa. Kinuha lang sa lupa at pagkatas binalot dyan sa spirit and the soul. Kaya ikaw ay identified sa mundo, earth. Lupa ang tawag sa Tagalog, no? Identified ka sa physical material things. Pero spiritual, mula nung pumasok ang kasalanan, ayun na yun, dead na ang spirit ng tao. Wala na, hiwalay na, naging alipin na yung soul, yung motion ng tao, ng devil. Kaya ang kanyang mga activities everyday ay talagang puro masasama na yan. Yan na yun, no? Yan ang moral evil. Kaya napansin natin dito, and the Lord heard the voice of Elijah, and the son of the child came into him again, and the soul of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother. And Elijah said, See thou, thy son liveth. Yan. So, then, nung nangyari after that, bumalik kay Ahab. So, ito na sasabihin na niya dito. Then it came to pass after many days that the words of the Lord came to Elijah in the 3rd year
Magkakaroon ng ulan dito, yan. So ito po yung mga ilan, kumbaga sa kwan, na pinagawa ng Diyos through Elijah, and I believe na meron din pong gustong gawin ng Diyos through you, through me. Ang kailangan po natin dito ay sumunod lang. Sundin lang po natin yung kalooban ng Panginoon. Pag ito po ay ating sinusunod, and then from time to time, nagpipray ka, kumukonsulta ka, Lord, what will thou have me to do? Every time na nagising ka, every time na ikaw po ay lalakad na, habilin mo na ang iyong buhay, everything. Yun lang hinahanap ng Panginoon. At makaka-expect ka something na gagawin ng Diyos through you. So ayan po dito. Kasi yung pagtuyot, walang 3 years, no? Dumating na yung 3 taon. Ito na po yun. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. And Elijah went to show himself unto Ahab, and there was a sore famine in Samaria. Kasi wala nga ulan eh. Mga kapatid, ano man ang sitwasyon na nararanasan natin kinakaharap, ano ang ginagawa natin? Are we praying for the situation, kung anong kalooban ng Diyos, for the leadership of the country, for our brethren, para sa pananambahan, sana mabumalik na, ganon, and then sana ay manatili kang safe. Ito po yung mga ilang halimbawa. Lord, gusto mo po ba ako ang maghatid ng ganito, maging blessing? Kung loobin mo po, Lord, maging channel of blessing ako, maging channel of blessing. Gagawin ng Diyos yun pag nakita niya yung heart mo totoo, tumutotoo ka. Hintayin mo lang kailan. Kung hindi man, marahil may nakikita siya na something ay hindi, pag mayroon na ito, hindi magagawa ng anak ko ito. Ayaw ka naman niyang mapahiya. So yan po yung mga ganun lahat, titignan mo from God's point of view. Kaya naisulat ang mga ito for our learning. So nakita po natin yan, mga kapatid, situation. Then let's go to the last one. Ito naman, sa last one, the little maid of Israel was great blessing to Naaman than all the fellow officers with which he was associated. Itong little maid na ito, taga-Israel, nung na-invade nila ang Israel, isa ito sa mga bihag. Kumbaga sa kung dapat ito ay maggit-ngit kay Naaman. Kasi si Naaman, papansin natin sa 2 Kings chapter 5, ito ho siya. Nakita natin kung sino siya Naaman, kung bakit dito ay nangyari na ginamit ng Diyos ang little maid na nabihag galing sa Israel, nilala dito sa place na ito. Little maid of Israel was a great blessing to Naaman. Kita na, tignan ninyo ang sitwasyon ha. Ako, na-enjoy ko po as I read these truths. Na, sige lang, basa ng basa, and then makikita mo dito yung iba't ibang sitwasyon lalagay ng Panginoon sa heart mo. 2 Kings 5:1-3. Let's read. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, Syrian po yan ha, was a great man. Kasi, ang kagandahan kay Naaman, maganda ho yung attitude niya. Talaga ho, kung saan siya, talagang ginagawa ho niya yung katungkulan niya na inatang sa kanya. Hindi ho siya nagtaksil, hindi ho siya nagyabang, or whatever. Yan po yung kagandahan. Parang ho yung si Cornelius sa Acts chapter 10. Kaya hindi ho yan Hudyo. Gentile ho siya. Pero nakita na niyang Panginoon, yung heart niya, yung kanyang ugali, kaya nagpadala siya ng tao, man of God, in the person of Peter, para patutuhanan po siya doon. At siya nga po ay naligtas, and family. O yan po, nakikita natin sitwasyon. Ano ka man ang tingin mo ngayon sa iyong sarili, anong situation mo, darating ang time, titignan lang po natin ang life natin, and who knows, na ikaw ay gagamitin ng Diyos sa isang person, sa isang sitwasyon, or whatever, na makilala ang Panginoon. Makikita ang Panginoon sa life mo. Yan lang po ang pinopoint ng message na ito. The little maid of Israel was a great blessing to Naaman than all the fellow officers na kasama ni Naaman with which he was associated. Now Naaman in verse 1 of 2 King chapter 5,
captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. Kasi nga, alam mo naman natin, naging situation ng Israel dito, evil po yung kanilang pinaiiral. So, kailangan ho sila makagupit. Because by him, the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. Leper. Yung po yung nakita natin dito. And the Syrian had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid. In verse 2. A little maid. And she waited on Naaman's wife. So yung bata, arit hawak na ng mga Syrians, nagkaroon pa siya ng concern kasi gusto niyang gamitin ng Diyos yung little maid. May sulat sa Biblia, para ho, masasabi ho natin dito, ay mabuhayan, mabuklat ang atensyon at mata ng sino man nagpo-profess na Kristiyano, anuman ang iyong katungkulan kalagayan sa buhay, whether you are rich, educated, or what. Hindi mo namamalayan, God can use a little maid like this lady. Bata lang, little maid. And she waited on Naaman's wife. Yan ang pagkakataon niya. Yung asawa ni Naaman para pagsabihan siya about. And she said unto her mistress, nung magkatagpo sila, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. Kita nyo, binigay na yung impormasyon kung sino magpapagaling kay Naaman. Kasi si Naaman talaga, great man, honorable, mighty man in valor, he was a leper. So, dahil po good heart itong tao na ito, meron palang purpose dito ang Panginoon para may pakita sa mga taong kinaukulan at that time. Hindi mo pwedeng maliitin ang isang tao sa sitwasyon niya, kalagayan niya. Mali-mali. Hindi pwedeng gano'n. So dito po mapansin natin, ay nagsabi siya doon sa asawa ni Naaman. Sabi niya, she said unto her mistress, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, he would recover him of his leprosy. So yan na po yung nangyari, and to make the story short, nangyari na nga po yun. So ano ang pinopoint natin dito? Little maid, ginamit ng Diyos sa isang taong known, valor, honorable, para ho siya ay gumaling doon sa kanyang karamdaman. Sitwasyon. Mga kapatid, hindi ka ba namamangha sa ganito? Na naisulat ang mga yan for our learning. Kaya huwag mong tignan ang iyong sarili kung ano ka ngayon. Maaring pangkaraniwang kang tao, hindi ka naman known. I don't know. Who knows? Basta tuloy-tuloy lang natin pamuhay kalooban ng Panginoon, gawin yung gusto niya, gawin yung nararapat, manatiling pray, panalangin ng panalangin, kinakausap ang Panginoon kasi yun ang pinakamasarap na pagkakataon. Every time we read and hear His Word, ay nai-enjoy natin, kumakain tayo, kinukwentuhan tayo ng ating Ama na nasa langit, pamagitan ng kanyang salita na naipapaabot sa atin, nababasa. Eto, huwag ka na maghanap ng kung ano-ano mga storybooks. Andito na. Ito talaga ang real, ito yung totoo. Ang minsan yung exaggerated, yung mga ibang mga kwento na nababasa sa mga books. Tignan natin ang mga follow-up na talata. Alright, 3. Tignan natin, Proverbs 20 verse 11. Kung ano sinasabi ng Panginoon na may kinalaman sa bata. Little maid. Di mo, bata pa ito talaga, makikita natin ito, talaga sinasabak na yung buhay niya, no? Pero, hindi niya namalayan, gagamitin pala siya ng Diyos kasi meron siyang alam na magpapagaling. Hindi naman ho sila, dapat dito, magiging attitude ng little maid na yun, galit na galit eh. Bakit? Naging captive ho sila eh. Bihag. Ayan po yung ating nakita rito.
Pero iba ho ang niloob ng Diyos sa heart niya. Kailangan ho niyang ibalita. Kasi alam niya ang problema sa ating mga Kristiyano, alam mo ng totoo, hindi mo sinasabi. Alam na natin ang totoo, hindi natin ginagawa. Yan ang problem. Ito, alam niya yung totoo na merong prophet na magpapagaling kay Naaman. Hindi po niya kinaila, hindi niya tinago. Hari nawa tayo mga Kristiyano, huwag nating ikaila, huwag nating itago ang katotohanan. Sabihin natin ang hinggil sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ang solusyon, the answer para yung tao po makarating ng langit, mabayaran ang kasalanan ng tao para hindi na siya magbayad doon sa impyerno after na siya ay mamamatay sa body na ito o lilisan yung kanyang kaluluwa na siya yun. Forever ka susunugin doon, may solution na. Tahimik ang Kristiyano. Hindi nagbabalita, hindi nakikita. Marahil, kung kukwento man yan tungkol doon, nakikita naman sa buhay niya, opposite doon sa kanyang profession. Ano sa palagay mo ang magiging dating noon, ikaw nakikinig na kapatid? Kaya paalala po sa ating lahat, huwag mong ipagkait na sabihin yung truth. Sabihin mo kahit sinong kaharap mo pag nagkaroon ka ng pagkakataon. Kaya tama ho yung Galatians 6:10 Yan po yung magandang spirit na ipamuhay ng lahat ng Kristiyano. May opportunity ka, ano bang pwede mong magawa? Yung good things. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Ano ang pwede mong magawa at that time? Ang pinaka-good dyan, alright, kailangan ay maganda yung spirit mo. Friendship. Magandang pagkikipagnayan, magandang ugali. Nakaka-bless yung attitude mo, yung behavior mo. Kahit na wala ka pang nailalaan na material or something like that. Pero yung attitude mo nakaka-bless. Maaaring mga hawak-hawak niyang gamit na laglag, tinulungan mo. Hindi mo tinakbuhan na kailangan ng saklolo, tinulungan mo, binigay mo yung time mo. Maraming paraan po ang Diyos. Sabi ng Proverbs 20 verse 11, even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. Kita nyo, itong bata, ito yung ginawa niya. Ecclesiastes 4:13. Ecclesiastes 4:13, better is a poor and wise child than an old man and foolish king who will no more be admonished. Hindi mo na maturuan. Bakit? Yung kapampangan, masyas na buntok, balangid-ngid na Ayaw na niya maginig kasi alam niya, matanda na siya, magaling na. Ganun ho yun. Mas better pa daw yan ng isang dukha na marunong na bata than an old and foolish king who will no more be admonished. Kaya meron ho ditong pangyayari dito sa chapter 18 na sinambit lang Panginoon in verse 4, Matthew 18, dito ko tayo magwawakas. Chapter 18 verse 4 ng Matthew, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Kita niyo yung statement ng Panginoon. Kita niyo? Humility. Pag ang isang Kristiyano pinamumuhay ang humility, hindi yan nagyayabang, hindi ho yan mahangin sa kwento, kundi ho talaga makikita yung meekness, humility, hindi ho siya nahihiya at natatakot na sabihin yung katotohanan, ikwento yung good news. Kailangan mo na mag-establish ka muna talaga ng magandang parameter of relationship. Behavior mo. May nakaka-bless yung ugali mo. Pero yung parang ganito lang ang ugali natin, walang reality doon sa ating claim. Ano ang mangyayari? So mahirap mo mapaniwala yung tao. Sabi mo, Kristiyano ka, siya yung kapitbahay mo nananambahan sa simbahan niya. Ikaw hindi. O sino nga ngayon ang kanais-nais? So ito po yung may ilang bagay, mga kapatid, na ating nakita sa Biblia na kailangan mo natin look at things in the right light. The Lord is the light. Yung salita niya, light. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, sabi ng Panginoon, it is because there is no light in them. Mga kapatid, ikaw po nakinig. Thank you very much. Sana po ay
meron po kayong napulot na hamon ng lesson ng Panginoon. Experience written in the Bible, kasaysayan for our learning. Huwag ho tayong mahiya, Christian. Huwag ho tayong matakot. God is in us. He is on our side. May promise siya, may commitment. Di kanya iwanan at pababayaan. All we have to do, keep communicating with Him through prayer, supplication, with thanksgiving, and applying, pamuhay natin kanyang mga salita, yun lamang po tayong pwedeng magawa. Tinatanong every time you pray, as you give thanks unto Him, gawin natin ang mga bagay na dapat gawin, wala tayong dapat ikatakot, kasi yun talagang hinihiling mo, Lord, gusto ko sumamba, kahit ano po ang sabihin ng tao, kahit ano po itong virus na ito, alam ko, Panginoon, sa iyo walang imposible. Kung magka-virus man ang marami, pero kung lolobin mong hindi ako magka-virus, mangyayari po yun. Kahit na walang virus pa, kung gusto mo ako magkasakit, wala akong magagawa. Tanggapin mo lahat. Ganun lang po yun. So, hari na mga kapatid, yung blessing ito, yung reaction niya, etc., napakaganda po yun. Nakaka-bless na totoo. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat sa oras binigay mo with these precious and powerful words na may kinuwento mo, nakasulat sa Biblia, mga kasaysayan nung una, para wala na pong may excuse ang lahat ng professing believers ngayon na kung hindi po nila nalaman ng mga ito, ang problem ay kami. Kung hindi kami nag-ukol ng panahon, pagbabasa ng mga kasaysayang ito sa yung salita na yan ay pawang katotohanan. Kung inuubos namin ang time namin sa mga bagay ng mundo, mga bagay-bagay na minsan walang katuturan, mass media, social media, or whatever, basta ang nais mo lang gawin namin yung tama. Siyempre, malalaman po namin yung tama batay doon sa yung sinasabi, kung alin ang tama at kung alin ang hindi tama. At kami po ay na-relate sa iyo, naging membro ng iyong pamilya, katiwala mo, servants mo, and then napakasarap pakinggan yung co-laborers na habang may opportunity gawin na po namin ang mga bagay-bagay para sa kapakanan ng aming kapwa, applying the principle or the commandments number 2, love thy neighbor as thyself. Pero meron pong magandang bahagi yung Galatians 6:10, yung especially, pagkat po ang mga anak mo ay special sa iyo. Dapat ang aming treatment sa isa't isa special. Hindi po namin pwede ito payabangin o magyabang sa kanila, kundi ano man ang meron ako ay gamitin ko at gawin ito ayon sa iyong kalooban, makapagluwalhati sa iyo. Kung kailangan akong makatulong, batay na rin sa iyong provision, gagawin ko po, Ama. Salamat po dakilang Diyos sa lahat ng bagay, karanasan na binigay mo na since we got saved. At siyempre po alam na namin ang aming naging buhay before we got saved. And then alam din namin in advance, batay yung sa iyong mga salita na katotohanan, kung ano ang mangyayari sa amin in the future. Maraming salamat sa complete pack of information. All we have to do ay sumunod sa magpailalim na may saya sa puso. Na we have to present our bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto Thee. At hindi na pinintindihin kung hindi acceptable sa aming kapwa, kaibigan o kamag-anak. But it must be acceptable unto Thee, which is our reasonable service. Gabayan mo kami, bigyan masarap pagtulog, malakas na pangangatawan, safe sa anumang panganib. At manatili pong nananalig sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat, kumukonsulta, hinahanap ang iyong kalooban para yun ang magawa namin sa pagdaragdag mo ng mga araw sa aming buhay. Maraming salamat po sa ating mga kapatid kanina na nakasama ng iyong lingkod, nagkiging masaya ang ating buhay. Pagkat marami pa rin ako nakikita, faithful, dedicated, nagmamahal sa iyo, binibigyang halaga ang aming fellowship na yung mga pamilya. Pagtitipon para sama-sama at sabay-sabay na kumakain mula sa iyong hinapag na mga pagkain kanina. At sa gabing ito, ng mga nakinig,
Thank you again, Lord. Salamat po. Continue bless us, use us humbly upang ang karangalan, kapurihan, kaluwalhatian ay sa iyo. Ang lahat po ito, Ama, aming hinihiling, pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat. Alright, palagi po ninyong ipag-pray ang inyong mga lingkod, ang mga live stream natin na darating Wednesday and Friday. Lord willing, na po, yung mga pinagpipray ninyo, pinagpipray natin, magkaroon ng katuparan, kayo nakakalam kung anong pinagpipray ninyo, na gusto nyong gawin para sa name, glory, and honor ng Panginoon. Alam, ikaw nakakaalam, I have many things na ito inahapag, dinudulog sa Panginoon, yun po yung maintain natin. Who knows? Na balang araw, i-grant ng Panginoon, and then, kung ano talaga yung pinlano mo, binuo sa heart mo, ay huwag mong talikuran na gaya po ni Ananias. Okay? Kailangan po kung ano yung binuo mo sa heart mo, inilapit mo sa Diyos, and then sinagot ng Diyos, gawin. Gawin. Hanggat may opportunity. Maraming salamat again. We praise you. We praise the Lord. And thank you for the time you have given to listen His truth. God bless you all. Good night.